Kakain ako ng powder. Grabe ka pait, Lord. Ah, ito na. Simula na. Ah, ito na. Kakain ako ng powder. Yung nag-viral sa hindi niya kagustuhan noong napaulat na dinuraan umano ang holy water sa St. John the Baptist Parish sa Jimenez. Noong nakalipas na pagpakita natin sa video, kumain ng lupa. Ngayon, sabon na naman kinain. At sinakyan itong isyo, lalo na ng mga taga The Revealer sa Iglesia ni Cristo, giniit talaga nila na ang babaeng ito ay isang kaanib ng simbahang Katoliko. Meron ngang isang babae nag-vlog Di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko. Pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko. Alam nyo naman na si Christine, na-interview ko yan. Oh, si Christine na na-interview ko, hindi yan Katoliko. Sa pagkakataong ito, kasama natin si Okay. Christine Mida. Yan, na-interview ko siya. No, hindi yan Katoliko. Siya ay Seventh-day Adventist. At ating tatalakayin ito, mga kapatid, dahil batay sa nakita ninyo, maliban sa pangangailangang psychological, kailangan din ng spiritual. Pero, dapat na willing siya na matulungan. Bakit? Naalala niyo ba when the first Mass was instituted by Christ, one of his apostles, Judas, was possessed. Ang tanong, ba't di pinalayas ng Panginoon si Satanas na sumanib sa katawan ni Judas? Dahil alam ng ating Panginoon, hindi willing si Judas. Kaya kung kailangan talagang matulungan, lalo na sa pang-espiritual, kailangan na willing siyang matulungan. Tatalakayin natin ito. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Muling kasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan, lalo na sa mga suking taga-subaybay, na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Papasok si Father Darwin ngayon, no? Ang tabayanan ninyo. Dahil papasok si Father Darwin. Welcome sa lahat ng mga pumasok. Acknowledge muna natin bago. Grabe, panibago na naman ito. Talagang literal kinain niya ang sabon, powder, no? Si Jelay Tilan dyan sa Spain. Si Remy Balisario. Si Mina Neging. Si Ricarmi Piedad. Oh. Oh. Si Generesa Udtuhan, si Antonio Bilano, si Gaudelia Cabilia, si kapatid de Ferds Pasyuni, ni Anislag,
at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome. Oh. Ito ang video sa nag-viral na napaulat na dumura sa holy water, kung maalala ninyo, na nagresulta sa pagsarado. Noong nakalipas na linggo, nasaksihan nyo, kumain siya ng lupa. Ngayon, iba naman, powder na sabon. Kakain ako ng powder. Grabe ka pait, Lord. Ah. Ito na, simulan na. Ito na, kakain ako ng powder. Di na lang natin ipakita talaga yung kabuuan niyang pagkain, no, sa powder. At maalala ninyo, yung tagada revealers, ginamit nila ito na banat sa simbahang Katoliko dahil para sa kanila, isa daw umanong Katoliko etong nag-viral na vlogger na dumura sa holy water. Meron ngang isang babae nag-vlog di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko. Pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko. Sinarado pa yung simbahang Katoliko. Yun. Katoliko talaga ang ikinakalat nitong The Revealers sa iglesia ni Kristong kay Manalo. Kawawa daw umano, kapwa Katoliko. Una, palpak sila. Bakit? Alam niyo naman na hindi Katoliko si Kristen. Na-interview natin yan. Naalala ninyo? Eto, na-interview natin. At isa siyang Seventh-day Adventist. Dahil nauna diyan, may ikinakalat ang mga Seventh-day Adventist evangelist na talagang Katoliko daw umano. Kaya nang na-interview natin na siya pala'y kaanib at binyagan ng Seventh-day Adventist, ayun, naglabas ng opisyal na pahayag ang Seventh-day Adventist. Ito, pakinggan natin si Kaburnok. Official statement from the Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church. Subject: Response to the recent incident involving Christine Medalla. Greetings. The Western Mindanao Conference, WMC, of the Seventh-day Adventist Church addresses the recent incident involving Christine Medalla, who was filmed disrespecting holy water at a Catholic church in Jimenez, Misamis Occidental, on August 3, 2025. This incident has understandably caused distress within our community, and we believe it is important to provide clarity and transparency regarding the church's position on this matter. It is important to note that Ms. Medalla was baptized into the Seventh-day Adventist Church as a child, after being adopted by an Adventist family. However, shortly after her baptism, she distanced herself from the church and has not participated in any Adventist worship services. The Adventist Church Management System, ACMS, records indicate that her whereabouts have been unknown for a significant period of time. Upon learning of the incident, the Public Affairs Department of the Western Mindanao Conference conducted a thorough investigation and confirmed that Ms. Medalla's name was indeed listed in the church membership records. After engaging in direct communication with her, it became clear that she no longer identifies with the Seventh-day Adventist faith. As a result, the church has made the decision to take the strongest form of discipline available, the formal removal of her name from our membership records. This action represents the most serious form of discipline or disfellowship in the Adventist Church, and it is not taken lightly. Disfellowshipping is a biblical process meant to encourage reflection and reconciliation, with the hope that the individual may return to faith. We want to make it clear that the Seventh-day Adventist Church does not condone actions that are disrespectful or disorderly, but we continue to extend our love to all sinners, including Ms. Medalla. Our goal is not punishment but to encourage reflection and, ultimately, restoration.
We pray for her and all those who are on their own faith journeys, trusting that God's grace and love are always available. The Western Mindanao Conference remains committed to promoting peace, reconciliation, and Christian love within our community. We encourage everyone to engage in respectful dialogue and to embody the values of kindness, understanding, and mutual respect, even in challenging situations. In Christ, Pastor Abel B. Vergara, Public Affairs and Religious Liberty Director, Western Mindanao Conference, Seventh-day Adventist Church. So, maliwanag. So, diyan pa lang mga kapatid, yung ikinakalat ng taga-INC na The Revealers. Meron ngang isang babae nag-vlog Di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko. Pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko. Sinarado pa yung simbahang Katoliko. Palpak ang The Revealers. Kawawa kapwa Katoliko. Abay, kung ibalik natin sa kanila, naalala nyo ba si Angel Manalo? Di po ba? Maliban na nanawagan siya, di po ba? May naganap na raid mismo sa tinitirahan at ang daming mga baril na nakuha. Di po ba? Kapatid yan sa tagapangasiwa. Yung mga nasa paligid po niya, nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung papaano nyo hinangaan nun, ngayon po, nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwalik na ginagawa po ngayon sa kapatid mismo yan, no? Palpak na ang The Revealer sa sinabi nila na Katoliko daw umano ang naturang babae. Dahil kahit ang Seventh-day Adventist naglabas na ng opisyal kaugnayan diyan. So ikinakalat talaga nila ang fake news. Di tayo magtaka dahil nasanay na sila sa ganyan, no? Na magpakalat ng fake news. Kaya yung mga aklat nga na ginagamit nila ay lantad na lantad. Kaya yung ibang mga umanib sa kanila na dating mga Katoliko, bumalik talaga sa simbahang Katoliko. Si Sir Lamelia Aquino. For 8 years, buong pamilya Iglesia ni Cristo. Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng nag-decide sila na babalik sa simbahan after manood sa debate. Buong pamilya bumalik. Wow! Milagro. Dito na ko nadasig, hala, na dito na buka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, unga ka ng religion. Kung Iglesia ni Cristo sa Pisco, Manila ko na ismuhan. Kung anak, nahandog na ko sa templo, sa Commonwealth. Kadiyang na kauli na mides Davao, Iglesia yung pungkot rin. Pag-abot ko tulo ka tuig, napindutan ko na ko ito Gitsumba nga. Debate, Father Gitgado versus Ramil Parba, National Debate. Ako, Iglesia po ba ito? Proud ko, kini, gwapo ni. Ako ang debater, si Ramil Parba. Kadiyang, paminaw yun ako, tama ito, Father. Lala, mamati yun ka. Hindi lang ka maminaw. Sa akong pamati, ako ito na ay mali. Pero karon nga, nabalik na ko. Kuha na ko ni simba sa iglesia, giadtog balay, naman yun na sila sa dili na kamo simba. Kasi tao na kanila sa panimalay. Yan. May mga nag-uwian sa simbahang Katoliko. At yung iba, mga handog talaga na yumakap sa simbahang Katoliko, mga kapatid. At balikan natin yung sabi sa dali. Ito. Anong nangyari? May nag-comment kasi. Kakain ako ng powder. Grabe ka pait, Lord. Ito na. Simulan na. Ito na. Kakain ako ng powder. Ba't ginawa niya yan? Ginawa niya yan para meron siyang content.
kaya nga nakita ko, may bahagi sa kanyang video, umiiyak siya dahil nahirapan na umano siya sa kakaisip anong content na ginagawa, pwedeng gawin niya para sa kaniyang channel. No? So, yon. Pero di totoo ang ikinakalat nitong mga The Revealers na Katoliko ang naturang babae.